Ngayon, unang inamin ni Donald Trump sa publiko ang pagkabigo sa digmaan laban sa Iran at humingi ng tulong sa mga kaalyado at kasosyo. Inamin ng White House na naging kumpiyansa sila at hindi inasahan ang pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz. Kaya ngayon ay humihingi sila ng tulong sa mga kaalyado para maresolba ito. Sinabi ngayon ni Pangulong Donald Trump na Estados Unidos na tuluyan ng nawasak ang kakayahang militar ng Iran, ngunit nagbabala siya na kaya pa rin ng bansa na magsagawa ng mga tumpak na pag-atake sa mga barkong naglalayag. At dito, biglang lumitaw ang isang hindi inaasahang pahayag mula kay Donald Trump. Kahapon, sinabi ni Trump na hindi niya kailangan ng tulong mula sa Ukraine, United Kingdom, France at iba pa dahil kayang harapin ng Estados Unidos ang lahat ng ito mag-isa. At ngayon, si Donald Trump ay hayagang nanawagan sa mga kaalyado at kasosyo. Ngayon, hayagang nanawagan si Donald Trump sa China, United Kingdom, France, Japan at South Korea na magpadala ng kanilang mga puwersang militar. Mga barko sa Strait of Hormuz, sabay-sabay magpatrolya at protektahan ang mga barko sa kipot na ito. At ito ay nakakagulat dahil si Donald Trump mismo ay ilang araw lang ang nakalipas ay nagsabi na ang American fleet ay magpapanatili ng kaayusan sa Hormuz Strait ng mag-isa. Ngunit lumalabas na tumanggi talaga ang American fleet na samahan ang mga tanker. Ngayon, biglang humingi ng tulong si Trump sa mga kaalyado. Paalala ko noong nakaraang buwan, mapanlait noon si Donald Trump sa mga kaalyado gaya ng Britanya at Pransya, pero ngayon ay humihingi siya ng tulong sa kanila. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Dito kami nagpo-post ng mga bagong balita agad. Ngayon ay ikalabing-4 ng Marso. Noong ikalabing-4 ng Marso, opisyal na inamin ni Donald Trump na hindi kayang harapin ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Iran at ang mga naging epekto nito. Kagabi, ginulat ng White House ang sa kanilang kawalang kakayahan lalo na't hindi inasahan ng administrasyon ni Donald Trump na isasara ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon sa mga source ng CNN, lubos na minaliit ng Pentagon at National Security Council ng US ang kahandaan ng Iran na isara ang Strait of Hormuz. Hindi rin nila nagawang tansain ang epekto ng pinakamasamang senaryo na kinaharap ng administrasyon ni Donald Trump. Pakinggan niya lang, hindi inasahan ni Trump na gagawin ng Iran ang pag-blockade sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin, sigurado si Trump na mabilis niyang matatapos ang digmaan. Katulad ng nangyari sa Venezuela at hindi kailanman maglalakas loob ang Tehran na i-blockade ang kipot, karaniwan sa paggawa ng desisyon isinasaalang-alang ang pagsusuri at prediksyon ng kagawaran ng pananalapi at kagawaran ng enerhiya. Ganon din naman sa lahat ng naunang administrasyon ng Pangulo ng Estados Unidos. Sa pagpaplano ng operasyong militar, laging kasama ang mga tagapamahala ng pananalapi, ekonomista at eksperto sa enerhiya para kalkulahin ang lahat ng posibleng kahihinatnan at solusyon. Ito ang isinulat ng CNN ayon sa kanilang mga source. Kasama sina Scott Bessent at Chris Wright sa lahat ng yugto ng paghahanda para sa tunggalian. Ngunit dahil umaasa si Trump sa maliit na grupo ng tagapayo sa foreign policy, hindi na pag-usapan ang mga debat ukol sa epekto sa ekonomiya ng pagsasara ng Hormuz Strait. Sinusubukan ng administrasyon ni Trump na maliitin ang epekto ng pagsasara ng kipot. Hinimok ni Trump ang mga tripulante ng barkong pangkalakalan na pasintabi sa salita, ipakita ang bayag at dumaan sa kipot. Tumatanggi ang Pentagon na eskorta ng mga barko dahil masyadong delikado ito sa yugtong ito. Naiintindihan niyo ba? Sinimula ni Trump ang digmaang ito nang hindi niya inisip ang lahat ng posibleng resulta. Ngayon, sina Bessent at Wright, makakalihim ng pananalapi at enerhiya ng US, ay tinutugunan ang mga problema sa merkado ng langis. Ang pagtanggal ng sanksyon sa Russia ay hakbang para patatagin ang merkado ng langis gaya ng pagpapakawala ng strategic oil reserves ng US. Alam na ito noong mga huling pangyayari. Sa mga closed-door briefing, pinigalang ng mga kongresista ang administrasyon ni Trump dahil sa kawalan ng agarang plano para buksan muli ang Strait of Hormuz. Ibig sabihin, hindi alam ng White House ang gagawin nila dito. Hindi nakala ng administrasyon ni Trump na handang isara ng Iran ang kipot dahil akala nila mas dehado ang Iran kaysa Amerika. Iisipin ng Tehran, kakamot sa ulo at magsasabing mas malala ang epekto sa atin kaya hindi na lang isasara.
Плюс во время 12-дневной войны Noong June 2025, nagbanta rin ng Iran na isasara ang Strait of Hormuz pero hindi naman nila ito itinuloy. Sigurado si Trump na hindi rin yon gagawin ng Iran ngayon. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat. Buong kumpiyansang sinabi ni Trump na dahil sa sobrang supply ng langis at gas sa mundo, record na produksyon ng Amerika at inaasahang pagtaas ng produksyon sa Venezuela, ang pagsasara ng kipot ay hindi gaanong makakaapekto sa buong mundo at magiging ayos lang ang lahat kahit pa isara nila. Mas nakatuon ang administrasyon ni Trump sa kung gaano magiging positibo ang reaksyon ng merkado kung magiging matagumpay ang operasyon at tuluyang mawawala ang banta mula sa Iran. Binaliwala lang ni Trump ang negatibong senaryo at tumanggi pang pag-usapan. Ipapaalala ko na matapos magsimula ang digmaan, sinabi ni Donald Trump na ang nag-uusap tungkol sa problema sa langis ay mga tanga. Hindi ko ito gawa-gawa. Ito ang sinabi niya. Hanapin niyo sa kanyang social media. Basahin ninyo ang mga isinulat niya sa True Social. Sabi niya, hindi ninyo ito naiintindihan. Ang mga pagbabago ng presyo na ito ay literal na 1 o 2 araw lang at tapos na. At sa mga nagpapakapanik, sabi niya, kayo ay mga tanga lang at hindi ninyo naiintindihan. Nangako si Trump na magsisimula ng i-escort ng Amerika ang mga barkong pangkalakalan gamit ang kanilang barkong pandigma. Pero sa Pentagon, sinabi nila na hindi nila ito gagawin dahil delikado pala ito. Pagkatapos, hinikayat ni Trump ang mga nagdadala ng langis na agad ipadala ang kanilang produkto. Dumadaan ang mga tanker sa Strait ng Hormuz ng may panganib, umaasang mapipigilan ng dami ng tanker ang Iran sa pag-atake. At nagsimulang manginsulto si Trump at nagsabi, bakit kayo puro duwag sa paligid? O ay padala nyo ang mga tanker kahit may missile at lampasan ng blockade. Sabi niya, anong masama doon? Sa ganitong sitwasyon, kailangan mo nang magbulag-bulagan para di makita na si Trump ay matinding pumalpak. Sinimula ng administrasyon ng US President ang malawakang pagbabawas sa strategic oil reserve para sa mga emerhensya. Naglabas ang Estados Unidos ng 172 milyong bariles ng langis mula sa reserba nila. Gusto ko rin ipaalala ito. Hindi pa ganoon katagal, pinuna ni Donald Trump ang dating presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden sa paggamit ng strategic oil reserves para kontrolin ang presyo matapos ang pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022. Inakusahan niya si Biden na ginawa ito dahil sa mga motibong politikal. Ngayon, ginagawa rin ni Trump ang pareho pero mas malaki. Ngunit hindi na niya ito nakikitang may motibong politikal. Ngayong umaga, inanunsyo ni Trump ang ganap na pagsira sa militar ng Iran. Ngunit nagbabala siyang kaya pa rin ng bansa ang tumpak na pag-atake sa mga barkong naglalayag. Sinabi ni Trump na halos ubos na ang missile ng Iran, wasak na ang hukbong dagat nila at wala ng opisyal sa Tehran na makapag-utos. Sinabi ngayong araw ng kinatawan ng Iran na si Mohsen Rizai na handa lang pag-usapan ng Iran ang pagtatapos ng digmaan kung matutupad ang dalawang kondisyon. Iginiit ng Tehran ang reparasyon mula sa Estados Unidos para sa pinsala at ang pag-alis ng lahat ng base militar ng Amerika mula sa buong Persian Gulf. Narito ang kanyang sinabi. Nasa atin ang pagtatapos ng digmaan. Pag-aaralan lang namin ang posibilidad ng pagtigil ng digmaan kapag, una, natanggap namin ang buong kabayaran para sa lahat ng aming pagkalugi mula sa Estados Unidos, at pangalawa, kapag nauha namin ang 100% garantiya para sa hinaharap. Hindi posible kung hindi aalisin ng Estados Unidos ang kanilang puwersa sa Persian Gulf. Sa wakas, inamin ni Trump ang kahinaan at nanawagan sa mga pinuno ng mundo na magbantay sa kipot ng Hormuz laban sa pag-atake ng Iran. Si Trump ay hayagang nanawagan sa China, United Kingdom, Pransya, Hapon at Timog Korea na magpadala ng kanilang mga barkong pandigma sa estratehikong lugar. Pero susunod ay babanggitin ko ang sinabi ni Donald Trump. Maraming bansa, lalo na ang apektado ng tangkang pagsara ng Iran sa kipot ng Hormuz, ay magpapadala ng barkong pandigma kasama ng Estados Unidos para mapanatiling bukas at ligtas ang kipot. Kahit na natalo na ang pangunahing puwersa ng Tehran at tuluyang napatay ang kanilang pamunuan, nananatili pa rin ang panganib ng maliliit na sabotahe. Madali para sa Iran magpadala ng 1 o 2 drone, magpalipad ng misil o maglagay ng mina sa daluyan ng tubig. Malakas na bobombahin ng Estados Unidos ang baybayin at patuloy na wawasakin ang mga bangka at barko ng Iran. Sa anumang paraan, gagawin nating bukas, ligtas at malaya ang kipot ng Hormuz sa lalong madaling panahon. Pero ang pinakamalagang bahagi ng siping ito ay ganito. Umaasa ako na ang China, Pransya, Hapon,
Timog Korea, United Kingdom at iba pang mga bansa na naapektuhan ng artipisyal na limitasyong ito ay magpapadala ng kanilang mga barko sa lugar na ito, upang ang kipot ng Hormuz ay hindi na maging banta mula sa bansang tuluyang napugutan ng ulo. Kakaibang tunog, di ba? Pero yan ang sinabi ng presidente ng Amerika. Kagiliw-giliw, ayon sa Wall Street Journal, bago ang digmaan, diretsahang binalaan ni General Dan Kane, pinuno ng pinagsamang komite ng mga hepe ng Estado Mayor, si Donald Trump, na maaring magudyok ng pagsasara ng kipot ng Hormuz ang pag-atake. Aminado si Trump sa panganib pero itinuloy pa rin ang operasyon. Naniniwalang susuko agad ang Tehran bago maisara ang arterya. Pero ang nakakatuwa sa sitwasyong ito, ngayon ay humihingi si Trump ng tulong mula sa Britanya at Pransya kahit nakamakailan lang, pasensya na, hayadang ininsulto ni Trump ang mga lider ng mga bansang ito. Paalala lang, sabi ng Axios, sa virtual na pagpupulong ng G7 nitong Miyerkules, pinagtawanan ni Donald Trump si UK Prime Minister Keir Starmer. Dahil sa una niyang pagtanggi na payagan ng Estados Unidos, gumamit ng base military ng Britanya para atakihin ang Iran. Nang sinabi ng Britanya na, okay, handa na kaming tumulong, mapanuyang sinabi ni Donald Trump sa harap ng lahat na, huli na. At kay Starmer, ayon sa kanya, hindi siya makikisawsaw sa malaking tagumpay ng Estados Unidos. Tulad ng kasabihan, hindi nabubura ang nakasulat. Noong Marso, walo sumulat si Donald Trump at sinabi, ang United Kingdom ay nag-iisip na magpadala ng 2 aircraft carrier sa gitnang silangan. Hindi na natin sila kailangan. Hindi natin kailangan ang mga taong sumasali sa digmaan pagkatapos na nating manalo. Ika-14 ng Marso, ibig sabihin na yon, sumulat si Trump. Sana magpadala ng mga barko ang China, Pransya, Hapon, Timog Korea at United Kingdom. Mga kaibigan, ewan ko, nakakaawa ang itsura ni Donald Trump na yon. Bakit mo binabato ng mapanirang salita ang mga kaalyado mo? Tinatawanan at sinisigawan mong di mo kailangan ang tulong nila, tulad ng drone interceptor ng Ukraine at destroyer ng mga Briton. Ayaw mo raw ng ganong tulong. Sumakay sila sa tagumpay ko, panalo na raw kami sa digmaan. Pagkatapos ng mga pagyayabang, sinabi ni Trump, mga kaalyado, mga kasosyo, pakipadala naman ang inyong mga barko sa Strait of Hormuz. Kasi kami naman, panalo na kami syempre sa digmaang ito. Tapos na, natalo na ang Iran, lahat-lahat, pero pakipadala pa rin. Kasi lumalabas na, kailangan pa rin ng proteksyon para sa mga tanker at mga sibilyang barko. O Donald Trump, magpasya ka nga, nanalo na ba kayo? Natalo nyo na ba ang Iran o hindi pa? At ang totoong problema ay sarado ang Strait of Hormuz at hindi kayang buksan ng mga Amerikano mag-isa. Simulan mo na, tawagin ang mga bagay sa totoong pangalan nila. Bakit? Dito ako maglalagay ng tuldok. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang o interesante ang episode, suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng donasyon o pagiging sponsor sa YouTube. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Maraming salamat sa suporta. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.